Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos. At ipapakita namin sa inyo yung pinaka-latest namin gawa, which is the Honda TMX 125 Military Concept. Okay guys, so papakita ko na sa inyo yung pinaka-latest namin gawa, which is the Honda TMX 125. So starting with the front end. So sa front end, ang ginawa natin dito, nagpalit tayo ng mas malaking front suspension. Nagpalit tayo ng original TMX 155 na front suspension. Of course, kasama na yung T-post niya, yung telescopic at yung triple P niya. And then after that, nagkabit tayo ng custom fender. This is an aluminum na kinostomize natin dito sa Iron Makina Customs. And of course, yung fender bracket, no? Kasama na rin yan. Tapos sa tires, naglagay tayo ng 120 80/17 na Corsa cross tires. So malaki siya, maganda siya tingnan. At at the same time, naglagay din tayo ng conversion ng disc brake sa front. So ang original TMX 155, hindi siya naka-disc brake. So ginawa natin dito, kinostomize natin siya at kinonvert natin siya. Palit tayo ng hub, tsaka ng rims. Naglagay tayo ng 7 inches na headlight. So normally 5.75 yung ginagamit natin. Pero kasi sa military, normally malalaki o mas maliliwanag talaga yung ginagamit. That's why we put in 7 inches. Tapos this is an LED as well. So may high and low tsaka daylight running light. Naglagay tayo ng bullet na signal lights. Ayan, papamaya papakita natin sa inyo yung pinakakulay niyan. Tapos sa manibela, naglagay tayo ng mid-range na or mid-height na handlebar. So medyo same siya, no? In between siya ng low tsaka high, no? So saktong-sakto lang yung pinaka-stance niya. And at the same time, hindi masyado na-affect yung pinaka-cables natin. Tapos yun nga, nagpalit tayo ng disc brake. So naglagay tayo ng brake master dito. Tapos nag-custom na rin tayo ng side mirror. So itong side mirror to, this is a customized side mirror. Why? Of course, itong mga part na to, that's aftermarket, pero gumawa tayo ng sarili ng bracket. Kasi this is actually for mga Harleys, no? Itong bracket ko. So, ginawa namin, pinutol namin and minount namin para dito sa TMX 125 na to. Tapos, naglagay tayo ng digital and analog na speedometer. So, ito yung multi, no? Ayan. Okay? So, ganyan ang pinaka-indicator niya. Of course, nagpalit din tayo ng handle grips. So, naglagay tayo ng diamond stitch na handle grips. So, dito naman sa end na to, nagpalit din tayo ng gas tank. So, yung original gas tank ng TMX 125, medyo mahaba siya. So, this one, if I'm not mistaken, this is from a Bentley, no? Bentley copy na siya. Okay? Naglagay din tayo ng tank guard. Of course, para ma-complement na yung pinaka-theme ng buong motor, no? Kasi nga, military tayo, so that's why may star dito. So, sakto-sakto yung design niya. Tapos, sa logo, ang request ng client ay USMC or yung United States Marine Corps, no? Yun yung parang ginusto niya na logo. So, nag-print tayo ng logo talaga, pero this is an emblem, no? Hindi siya sticker, ha? Aluminum siya. Sa part na to, if-notice, black na yung engine niya, no? So, ito rin yung request ng client, i-black out yung engine, or most ng parts ay black out talaga. Yeah, so, maganda dito kasi nga, of course, industrial tayo, and at the same time, yung combination niya is powder coat. So, matibay talaga yung ginagamit natin pintura dito. And we don't paint yung buong motor na isahan lang. So, dinidismantle talaga namin siya para mas maganda siya at mas detail, no? If you notice din, naka-custom exhaust na rin siya. Bullet pipe yung ginamit namin. Siyempre, mas classic pa rin talaga ang bullet pipe. So, yun yung pinakabit natin, no? Sa color scheme, if you notice, this is a military green, no? So, ito yung correct color ng military green. Kasi meron talagang military green na basta green lang. Ito, may shade siya na medyo nag-red-ish siya ng konti. Para medyo, kumbaga pagdating sa katapatan ng ilaw, medyo namumula-mula siya ng konti. Pero green talaga siya, no? Tapos nandito may USMC tayo na logo dito. Dito sa rear naman, nag-extend tayo ng swing arm. So sa extension ng swing arm, nagdagdag tayo ng 2 inches. Not too long kasi normally iba pinapagawa 3 inches, 4 inches. Pero I think yung pinaka-best or takto-sakto lang is 2 inches, no?
And at the same time, if you notice, it looks original pa rin. Hindi siya mukhang customized, no? Kasi we want it talaga na mukhang stock pa rin or mukha siyang galing sa kasa. Tapos, naglagay din tayo ng 370 na rear suspension. Mahaba siya as compared to sa original na 335 lang. Nagkabit naman tayo ng 130 80 by 17 tires. Course across din siya. So, mas malaki ng konti yung likod natin as compare sa harapan. Siyempre, mas brusko dapat yung nasa likod natin since ito ay military nga, no? So, medyo kailangan mas matapang siya tignan. Tapos, dito sa end na to, sa mga TMX, ang ginagawa talaga namin, hindi kami nagpuputol tapos i-welding, no? Pinuputol pa rin namin, tapos, nilalagyan namin siyang detachable na U-bend. This is much easier na gawin. Well, technically, depende sa kung marunong yung gumagawa. Pero this is more safe, hindi masyadong matrabaho. So maganda dito, detachable nga siya, so pwede mo siyang palitan-palitan kung anong gusto mong design. Tapos dito sa rear, naglagay tayo ng LED taillight, custom fenders, tapos meron din kasama tayong plate holder na customized din siya. Naka-bullet signalized din tayo. Ayan, so mamaya ipapakita natin mga ilaw sa inyo, no? Sa side na to, this is a request ng client natin, may bag din tayo. Ayan, so may bag din tayo. Tapos ginawan din namin siya ng bracket, no? Ewan ko kung kita siya. Ayan. So this is a custom bracket specifically for this bag. So para maganda rin tignan, no? Para meron din siya mga, kumbaga, extra luggages na pwedeng ilagay dito sa motor na ito. Tapos dito sa seats, ito yung isa sa mga magandang features dito kasi ginawa namin siyang very classic. Napakaganda ng pagka-stitch niya dito, no? So premium talaga ang ginagamit natin dito. Materials, yung pagkahagaw or yung pinaka-handmade dito ay very premium talaga, no? Naka-double stitch siya. All black pa rin. Alright, so dito tayo sa side na to. So this one, papansin niyo may skid plate din tayo dito sa area na to. Ayan. This is a aluminum din. Okay? Yung pinaka-kapal ng aluminum niya is 2mm. Tapos meron tayong logo ng Iron Makina Customs. Ayan, so hindi mawawala yung logo na yan. Especially pag mga full build, no? Kasi of course, kumbaga parang nakatatak na Iron Makina Customs yung gumawa talaga dito sa motor na to. Ayan yung pinaka-full look ng motor. So, napakaganda ng motor na ito. Kumbaga, parang medyo brusco talaga yung dating niya talaga. Kumbaga, manly. So, pakita natin sa kanila yung headlight. So, LED, full LED. All white din yung DRL niya. Okay. Signal lights. Yan, yung pinaka-bullet natin. Napakalakas niya yan. Okay, brake light. Marami nagtatanong, of course, kailangan sound check daw. So, sige, sound check natin itong motor na to. Napakaganda niya tingnan, napakalinis niya. At the same time, yung quality talaga ng build na to ay nandoon. Hindi talaga mawawala to, especially pag Iron Makina Customs ang gumawa. Kasi yun yung pinaka-signature namin pagdating sa pag-build ng motor, yung quality. So, hindi talaga yun mawawala. So, again, this is Paul Anthony Simon Cantos of Iron Makina Customs. Sana panoorin niyo pa po yung ibang video namin sa aming YouTube channel, which is Iron Makina Customs. Tapos sa Facebook page po namin, please follow and like po ang aming page, Iron Makina Customs. Tapos sa Instagram naman po, Iron Makina PH. Doon po na po makikita yung mga bagong mga pictures ng aming mga gawa. And at the same time, yung aming TikTok. So ang TikTok namin is Iron Makina Customs din po. Alright, so maraming pong salamat sa pagpapanood ng video at I really hope na na-enjoy niyo po siya. Maraming pong salamat.